Yan, February na po, ang bilis ng araw. Di po ba? Na talagang ilang araw na lang, tapos na naman ang first quarter. Mag-a-anniversary na po tayo. Malapit na po ang ating anniversary. Good morning, March 3. Yan. Ilagay niyo na po sa calendar. We are continuing our series on the book of Matthew. At nakita po natin na for the past week, yung genealogy ng Panginoong Jesucristo, kung siya nagmula. At natakil din po natin yung preparation ni John the Baptist. He prepares the way of the Lord. And last week, the temptation of the Lord Jesus Christ. At ngayon po, ating pag-aaralan yung the establishment of the ministry of the Lord Jesus Christ. Ito po yung official na ang Panginoong Jesucristo ay nagministeryo doon sa mga tao. Love God, manifest His life. Pinakita po dito sa ating pag-aaralan na si Jesus ang tunay na ilaw. At yung ilaw na yon ay nararapat po na i-reflect po natin bilang mananampalataya. Tayo pong lahat ay tumayo at ating pong basahin yung ilang bahagi ng ating pong pag-aaralan. Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Ang sabi rito, "You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven." Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this day na ibinigay mo po sa bawat isa sa aming Panginoon. Salamat for the opportunity to worship you, for the opportunity, Panginoon, na patuloy po namin na pag-aralan ang iyong salita. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw magbukas ng aming mga puso at isipan upang makita namin, maunawaan namin yung kagandahan ng iyong salita. Purihin ka, O Diyos, ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede po tayong makaupo. For the past magta-23 years na po tayo. Tama ba? Anniversary natin sa 23 years ng anniversary, o 24. 23, I think. Ay every Sunday, isang pinapasalamatan ko sa Panginoon, hindi po tayo nakaranas ng brownout. Mula po 2001, when I attend GCF, every Sunday, wala pong brownout na nangyayari. Sana hindi magyari. Diba? Talagang nakaka-apekto. Diba? Pag nagkaroon ng masaya ka, biglang nag-brownout, talagang parang yung kasayahan ay nahihinto, nawawala. Yung momentum nawawala. Though, hindi naman po nakasalalay doon sa power yung ating pagsamba sa ating Panginoon, pero it will affect talaga yung ating pag-worship. But we are so thankful to God sapagkat hindi niya hinahayaan that every Sunday, wala tayong generator every Sunday, hindi niya hinahayaan na mawala yung ating power. No? Nakikita nyo pa rin kami. Naririnig nyo pa rin kami. Hindi kami sumisigaw. Ba? Napakalaking bagay po nun. So, Jesus is the light. Turn to the light and follow Him. Yan po yung una na ating pong pag-aaralan. The light comes rescuing those in darkness. Sabi po rito sa Matthew chapter 4, verse 12 to 14, "Now when he heard
that John had been arrested, he withdrew into Galilee, and leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, by the sea in the territory of Zebulun and Naphtali, so that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. So, dito makikita po natin sa Jesus ay pumunta sa lugar ng Galilee. Si Jesus Christ po ay pinanganak saan? Sa Bethlehem. Lumaki po siya sa Nazareth. Ngunit inumpisahan po niya yung kanyang ministeryo sa Galilee. At kung makikita po natin, through the book of Matthew, dito po siya nagpaikot-ikot yung kanyang ministry. At yung Galilee, ito po yung northern part ng Israel. At dahil dito, yung Galilee po, ito po ay nasa border. At marami pong mga lugar na katabi niya. Kaya nga sinasabi yan na Galilee of the Gentiles. Because of its location, ito po yung una na sinasakop, di ba? Anong pinag-aralan po natin, yung chapter 1 ng Book of Matthew, sinabi po ni Elder Well sa atin, yung pinagdaanan ng bansang Israel. Kung sino-sino po yung bansa na pumasok o sumakop sa kanila. At ito pong Galilee, yung lubhang na apektuhan. At marami pong mga lugar doon sa Galilee, yung katabi niya. At because of that, naapektuhan, daw maganda yung trading system. At yung Galilee po, marami pong mga villages na nakapalibot po sa kanya. At dahil din doon, yung kanilang pananampalataya ay naapektuhan din. Marami ring na-introduce ng mga Diyos-Diyosan. Kaya yung Galilee, kumbaga parang ito ay minamaliit ng mga Hudyo. Sabi nga sa John chapter 7, ng mga Pariseo, no prophet will come out of Galilee. Ito po ay discrimination nila. Kumbaga parang yung Galilee, isang lugar yan na puro masasama. No, parang hindi sila pure na Hudyo. At marami diyang mga Gentiles. It is impossible that the Messiah will come throughout Galilee. No? Ganun po yung lugar. Ngunit, dito makikita po natin that Jesus Christ started His ministry in Galilee. Doon po sa Balayan, pumupunta po ako doon at meron po akong mga nakakausap na mga asawa ng fishermen. Kasi yung mga fishermen doon ay laging nandun sa dagat. At sabi nila sa akin, mas mahal yung isda pag bilog yung full moon. Diba? Kasi mas maliwanag. Pag full moon, mas mahal po yung mga isda natin. Kasi hindi agad pumupunta yung mga isda doon sa ilaw na binibigay nila. Ba? So, yung light, mas nakikita siya doon sa darkness. Mas madilim na madilim, mas magniningning yung ilaw. Di ba? Ganun din po yung kalagayan natin. Minsan pag tayo po ay nasa kalagayan na okay lang yung buhay natin, parang naisasantabi natin ang Panginoon. Ngunit, if we are on the darkest moment of our lives, mas nakikita natin yung kaningningan, yung liwanag ng Diyos. So here, makikita po natin that dito sa lugar ng Galilee, ito yung darkest moment
of their lives. No? Na-compromise na pati yung kanilang pananampalataya. At isang bagay na dito sinimula ng Panginoong Kristo ang kanyang ministeryo sapagkat ito rin po yung nasusulat to fulfill kung ano po yung nasusulat. At ito po'y sinabi sa Isaiah chapter 9 verse 1 to 2 at ito po yung sinabi ni Matthew. Matthew is originally a letter for the Jews. Kaya po, makikita po natin doon sa Book of Matthew, marami pong propesiya mula doon sa Old Testament na binabanggit po ni Matthew. No, para i-prove that Jesus is the Messiah. Kaya kung atin pong babasahin yung Book of Matthew, marami pong reference from the Old Testament. At ito po yung isa doon na sinasabi ng mga Pariseo, sinasabi ng maraming mga Hudyo na it is impossible na ang Mesiyas ay manggagaling doon sa Galilee. Ngunit sabi po doon sa kasulatan, so that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. The land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people dwelling in darkness have seen a great light, and for those dwelling in the region and the shadow of death, on them a light has dawned. Diba? Yun po yung binanggit ni Matthew sa Isaiah chapter 9. It is very familiar verse. Diba? Katatapos lang ng ating Christmas season. Yung Isaiah chapter 9 verse 6, For unto us a child is born. No, yung pinututong ko lang po doon, yung Messiah. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo na ipinakita niya yung ilaw doon sa darkness by ministering in Galilee. Si Zebulun and Naphtali, yan po yung mga tribe ng Israel. At hinati-hati po nila yung land at diyan po sila napapunta, dun sa northern part. So, how did Jesus bring a great light? Ano yung sabi niya? He did so by bringing God's kingdom near God's people. Sinasabi ng Panginoong Kristo na ang kaharian ng Diyos ay sumasa atin na. At paano yun? Sabi rito, from that time, Jesus began to preach saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. The only appropriate response for sinful people living in darkness is to repent, to turn away from their sin, and to turn back to the Lord. And how did Jesus bring God's kingdom near God's people? He did so by preaching repentance. So, very familiar sa atin kung ano yung sinasabi, kung ano yung pinipreach ng Panginoong Kristo. Ito rin yung pinipreach ni John the Baptist, di ba? Hindi po ito, hindi niya kinontinue lang yung ginagawa ni John the Baptist. Sabi rito, after na si John ay naaresto, si Jesus Christ ay nagpatuloy. Sinimulan niya yung kanyang ministeryo. Ngunit hindi ito parang pinapasa lang yung baton sa Panginoong Kristo. Kumbaga parang ako yung mag-preach at ipapasa ko yung baton, ituloy mo na lang. Hindi ganun. Yung ginawa po ni John the Baptist is a preparatory. Inihanda niya yung mga tao. Ngunit ang Panginoong Kristo, siya po yung tinutukoy ni John the Baptist na siya yung daan, na siya yung ilaw. At ito rin po yung sinasabi ni Jesus Christ that you should repent. The only way para makita nyo yung kaharian ng Diyos ay through
repentance. At alam po natin, yung repentance, it is changing of mind that comes from a changed heart that leads to a changed lives. No? Yung mga taga-Galilee, mga Hudyo at mga Hentil sa Galilee, talagang nakompromiso na yung kanilang pananampalataya. No? They were in their darkest moment. They were on the moment on their lives na, sasakop naman kami ngayon ng Roman Empire. Ngunit sinasabi ng Panginoong Kristo, magsisi na kayo, magbago na kayo ng isip, magbago na kayo ng puso, magbago na ng uri ng pamumuhay ninyo sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nandyan na. Pag sinabi po nating Kingdom of God, ito po ay hindi lang patungkol doon sa lugar, kundi ito ay patungkol doon sa paghahari ng Diyos. So yung pangunguna ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pangalawa, the light comes calling His disciple. Ba? The light comes calling His disciple. Okay, pagpapatuloy po natin yung Matthew chapter 4, verse 18, while walking by the sea of Galilee, He saw two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea. For they were fishermen, and He said to them, follow me, and I will make you fishers of men. Immediately, they left their nets and followed Him. So parang ang bilis ng pagsama nila sa Panginoong Hesukristo. Ganoon na lang ba yun? Habang naglalakad ang Panginoong Hesukristo, nakita na sinabi ni Jesus, sundan niyo ako, follow me, and I will make you fishers of men. So sa Tagalog, sabi ng Panginoong Hesukristo, mula ngayon, hindi na isda ang uhulihin nyo. Tao na ang uhulihin nyo. Kaya si Peter naging pulis ng uhuli ng mga tao. No, hindi naman po. So, tignan po natin. Pagkatapos ni Peter, yung kanyang dalawang kapatid, he saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and John, his brothers, in the boat with Zebedee, their father, mending their nets, and He called them. Immediately, they left the boat and their father and followed Him. So, hindi lang yung kanilang kabuhayan, maging yung kanilang pamilya ay kanilang iniwanan upang sila ay sumunod sa Panginoong Hesukristo. Sabi nga, you can't become a fisher of men without first following Jesus. And you can't be a follower of Jesus without also becoming fishers of men. Una, dapat tayo na sumunod sa Panginoong Hesukristo, obey Him, at tayo ay gagawin niyang fishers of men. At kung sinasabi natin na tayo ay tunay na tagasunod ng Panginoong Hesukristo, dapat natural para sa atin that we are fishing for men. Para mas makita po natin yung background ng story, punta po tayo sa Book of Luke chapter 5. No? Kasi dun sa Book of Matthew, sinabi lang niya na sumunod agad si Peter at yung iba pa niya mga kasama sa Panginoong Kristo. Pero rito, sa Book of Luke, meron pong detalye kung paano sumunod sina Peter. Sabi rito, on one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret, and he saw two boats by the lake. But the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the people from the boat. Maraming gustong makinig kay Jesus Christ, kaya hiniram niya yung bangka ni Peter
Isud mo lang konti. At doon ako magpipreach doon sa dagat. Para ano? Para mas maraming makapakinig. Mas amplified yung boses ng Panginoong Jesucristo. So, yung palang bangka ay kay Pedro. Sabi rito, and when he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep and let down your nets for a catch." And Simon answered, "Master, we toiled all night and took nothing. But at your word, I will let down the nets." And when they had done this, they enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. They signaled to their partners into other boats to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." So yun yung pangyayari. Na katatapos lang mangisda ng mga mangingisdang ito. At yung pangyayari ngayon ay wala po silang huling isda. Sabi ni na Peter, "We toiled all night, pero wala po kaming huli." Ang sakit sa damdamin noon, napupunta ka doon sa dagat, nagpakahirap ka, pero yung pinaghirapan mo ay baliwala. Baka ang sama sa pakiramdam mo na ibinigay mo yung effort mo. Sabi niya, "We toiled all night, but we caught nothing." Pero sabi ni Jesus Christ, sige, punta tayo doon sa medyo malalim. Launch out into a deep. Nangatwiran pa si Peter. Biruin mo unang-una, yun ay umaga. Kasi they are casting their nets na. Nililinis na nila. Sabi na, "Panginoon, nililinis na nga namin yung aming mga lambat. Pero ngayon sasabihin mo, ilaglag namin. Pumunta na nga kami sa mas malayong lugar At umaga. Sabi ko nga, pag umaga, kukunti yung isda. Pero sabi ni Simon, "Because you say so, we will do." At yun nangyari. Nilaglag nila yung kanilang lambat at they caught so many fish. 2 bangka at halos lumubog na yung kanilang bangka sa dami ng kanilang huli. At dahil doon nakita ni Peter kung sino ang Panginoong Jesucristo at yung kanyang respond, "Depart from me, I am a simple man." Nakita niya yung pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. As Christ revealed Himself to us, mas nakikita natin yung kanyang kaningningan. At habang nakikita natin yung kanyang kaningningan, nakikita po natin kung gaano tayo kasama, kung gaano tayo makasalanan. Ito po yung nangyari kay Simon. Sinunod niya ang Panginoong Jesucristo. Nakita niya, I am not worthy na sumama sa taong ito. Pero nakita niya ang Panginoong Jesucristo ay Diyos na makapangyarihan. Siya ay tunay na Diyos. It is impossible na mangyayari yung bagay na yon kung walang kapangyarihan ang Panginoong Jesucristo. Kaya yun po yung nangyari. Sila ay sumunod. For he and all who were with him were astonished at the catch of the fish that they had taken. And so also were James and John, son of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid, from now on you will be catching men." And when they had brought their boats to the land, they left everything and followed Him. So bali wala na sa kanila
Di ba, they are toiling for fish all night. Pero na nakapagbigay na ng fish, marami, okay na to. Pagkakikita natin to. Pero anong nangyari? Iniwan din nila po yun. Just to follow the Lord Jesus Christ. Jesus is worth following for. Yun po yung sinasabi nila. No? Karapat dapat, we are lefting everything just to follow the Lord Jesus Christ. To follow Jesus, to follow Jesus means to be Christ-centered, to have Jesus as our main focus. Ba? Siya lang yung Diyos natin. Siya yung center of our lives. Hindi na yung anuman. Mahalaga yung trabaho, mahalaga yung pag-aaral. Ngunit si Jesus Christ yung dapat ipa-prioritize ko. To be connected to Him. Laging kasama. Yung relationship lumalalim. No? Total change kasama, kagaya ni na Simon. Iba na yung, eto dati yung kanilang gawi, ngunit sila ay nag-iba. To take a deep-rooted challenges. Yes, Lord, ito yung pinagagawa mo. Hindi ako worthy dito, hindi ako marunong dito, but I take challenges. Kagaya din na Peter, they left everything just to follow the Lord Jesus Christ. Following Jesus will be one of the greatest joys of our lives, but also one of the greatest challenges. Pinakamasarap ang sumunod kay Jesus Christ, ngunit hindi po ito nangangahulugan na puro blessing yung ating mararanasan in following the Lord Jesus Christ. But marami rin po tayong pagsubok na pagdaraanan. We are so thankful to God sapagkat binigyan niya po tayo ng opportunity to catch many fish, to catch many men sa February 16. Diba? Marami pong mga estudyante yung, kumbaga, binigay na sa atin ng Panginoon. Ito yung opportunity na madala natin sila kay Jesus Christ. And we are so thankful for those people who left, no? For those people na talagang nag-leave pa para lamang sumama sa activity na ito. Because nakikita po nila na napakahalaga na dalhin ang mga tao sa Panginoong Hesukristo. Hindi na alintana yung one day wages na mawawala, maaaring mawala, sumunod lamang sa Panginoong Hesukristo. Sina Peter, they left everything just to follow the Lord Jesus Christ. Sila po yung unang mga disciple ni Christ. The light comes calling His disciple. At hanggang ngayon, ang Panginoong Jesucristo ay patuloy na tumatawag ng kanyang mga disipulo. Patuloy na tumatawag kung sino yung susunod sa kanya. The light comes demonstrating the power of God. Dito sabi, and He went throughout all Galilee, teaching in their synagogue and proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every disease and every affliction among the people. So His fame is spread throughout all Syria, and they brought Him all the sick, those afflicted with various diseases and pains, those oppressed by demons, those having seizure and paralytics, and He healed them. And great crowds followed Him from Galilee and the Decapolis, and from Jerusalem and Judea, and from beyond the Jordan. Here, makikita natin na ang Panginoong Jesucristo, napagpatuloy po niya yung kanyang ministry. But this time, meron na po siyang pinapagaling na mga
may karamdaman. Kaya yung kanyang fame, ito po ay umabot kahit dun sa Syria. Ito po yung nasa taas pa nung Galilee. At dun sa Decapolis, marami pong mga villages. Sabi ko nga, yung Galilee, marami pong mga villages. Kaya yung kanyang ginagawa ay nalaman. Sa panahon ngayon, naging viral. Ba? Wala pang mga cellphone, walang internet. Pero dahil sa ginagawa ng Panginoong Kristo, naipakita niya yung kapangyarihan ng Diyos. He demonstrate the power of God. So, maaari na hindi po natin kaya yung ginagawa ng Panginoong Kristo. Maaring hindi po natin masasabi, lumakad ka at may lalakad. Diba? Praise God kung meron tayong kakayahan o kung binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na yung bawat ipagpe-pray natin, yung bawat papatungan natin ng kamay ay gumagaling. Praise God for that. Pero hindi sa lahat po ng pagkakataon na yung mga ipinapanalangin natin ay gumagaling. Tama po ba? Ngunit, maipapakita po natin yung compassion ng Panginoong Jesucristo. Dito ipinakita ni Jesus Christ yung kanyang awa doon sa mga tao. Ito yung pwede nating iparamdam doon sa mga tao na nakapaligid sa atin, na maramdaman nila yung awa ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos sa magitan po natin. So, ito po yung ginawa ng Panginoong Kristo. He preached the kingdom of God, teaching in the synagogue and healing every kind of diseases. Darkness has been defeated by the light of God. Makikita po natin doon. At sabi po sa Colossians 1:13-14, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Once we are in the darkness, but the darkness has been defeated by the light of God. Kagaya nung ginawa ng Panginoong Kristo doon sa mga villages na yon, ipinaramdam niya, ipinakita niya yung kaharian ng Diyos at pinakita niya yung kapangyarihan ng Diyos. At unti-unti nakikita ng mga taga-Galilee yung liwanag ng Panginoon. Lastly, we must turn to the light and follow Him. The light comes challenging us to spread His light. Ito po yung binasa natin kanina. Sabi rito, you are the light of the world. He is speaking doon sa mga disipulo. Ito po yung ating identity. If we are a disciple of Christ, our identity is we are the light of the world. Ito yung sinasabi ng Panginoong Kristo. Hindi niya sinasabi, you will become right now. If you are a follower of Christ, you are the light of the world. Tayo yung magsisilbing ilaw ng mundong ito na punong-puno ng kasalanan, na punong-puno ng kadiliman. You are the light of the world. Hindi natin pwede na i-erase o tanggalin yung identity natin yan, that we are the light of the world, because Jesus Christ Himself saying to His disciples that we are the light of the world. Sabi rito, a city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket and on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Let your light shine. No? Patuloy po natin
nabuksan ang ating ilaw. We must turn to the light and follow Him, but we should turn on your light and make disciple. Be an obvious Christian. Hindi pwede na sasabihin, Kristiyano ka pala, hindi halata. Diba? Mahirap po yun. Let your light shine before men. We must turn on your light. Be obvious. Sadyain natin na gumawa ng kabutihan, na gumawa ng para sa Panginoon upang makita nila na tayo ay kakaiba. Upang makita ng iba na tayo ay tunay na Kristiyano, na tayo ay tunay na disipulo ng Panginoong Hesukristo. So, sabi rito, you are the light of the world, a city set on a hill. Merong dalawang klase ng ilaw. Una, a city set on a hill. It is a composition of many lights. Kumbaga, it is the community of a believer. Yung sama-sama. Naalala ko po noon, nung kami ay pumunta doon sa may Donsol, sa may Sorsogon yata yun, Donsol. Meron po doong restaurant na yung kanilang attraction ay yung firefly na pumupunta doon sa puno na sama-sama. Ang ganda. Ang gandang tignan na parang may ilaw talaga yung buong puno. Ang gandang tignan. At yun yung attraction nila. So, nakakatuwa na lalapit ka doon dahil makikita mo yung kaningningan nung puno. Napaka-dilim, pero nagniningning sila kasi sama-sama silang nagniningning. Yung maliliit na ilaw na yon, nagsama-sama at nagbibigay ng kaliwanagan. So, a city set on a hill. Diba? Kumbaga, makikita natin yung syudad na nandun sa itaas. Pag yun nag-ilaw, kitang-kita mo. Hindi mawawala. No, hindi siya, hindi mo may kakaila na merong namumuhay doon kasi merong ilaw doon nagniningning. Ba, yung mga taga-Pinamukan, alam na alam to. Pag nagbukas na yung malaking ilaw ron, nirereklamo ng iba. No, talagang kitang-kita, ramdam na ramdam yung kahit dito. Ramdam na ramdam yung init nung ilaw na binubuga ron. So, ganun din po tayo as a community of believers. No, as a church, a city set on a hilltop. No, nakikita, nararamdaman ng mga tao sa church, makikita yung kaningningan natin. Diba? Yung kaningningan natin by our worship, by our standard, by our ministry. Ba? Yung church na yan, wino-worship dyan ang Diyos. Tinataas ang Panginoon diyan. Hindi yung tao yung tinataas dyan. The way they worship, talaga makikita mo, mararamdaman mo ang Panginoon sa kanilang pagsamba. By our standard, sa church na yan, hindi pa pwede yung yung mga merong mga kinukorek talaga kung ano man yung kasalanan. No? Talagang inaalagaan at meron silang standard, meron silang value. And throughout our ministry, ipinapakita natin that we are the light of the world. As a church, nararamdaman ng mga tao na we are, meron tayong compassion sa kanila, that the love of God ay dumadaloy sa atin bilang mga mananampalataya ng Green Hills Christian Fellowship, Batangas. Inilagay tayo rito upang magsilbing ilaw ng ating komunidad. At yung ilaw natin bilang church ay patuloy na nararamdaman
ng mga nakakarami. At pangalawa, sabi rito, nor do people light a lamp and put it under a basket. So, yung ilaw naman ito ay isang lamp nandoon sa isang tahanan. At yung lamp daw, pag binuksan, hindi mo ilalagay sa ilalim. Ilalagay mo ito sa nakikita upang yung mga nakatira nandoon ay makita yung iyong ilaw. Maningningan sila. It is the light of an individual believer. A disciple of Christ, nakikita sa atin na tayo ay ilaw, no, ng sanlibutan. Yes, marami pong mga tukso, especially sa mga kabataan. Makita nila, meron pa palang kabataan na hindi nagbibisyo. Meron pa palang kabataan na hindi nagbo-boyfriend, nag-girlfriend. Meron pa palang kabataan na gusto pang tapusin yung kanilang pag-aaral. Because you are the light of the world. No? As a student, nag-excel ka. Kasi pinapakita mo sa magulang mo na ako'y ilaw ng sanlibutan. Ako'y sumusunod sa Panginoong Kristo. Kaya ibinibigay ko yung best ko sa aking pag-aaral. Hindi pwede na dito sa church ay active na active ka. Kanta ka ng kanta ng Planet Shakers. Tapos pag uwi mo sa bahay mo, yung grades mo, Planet Shakers din. Puro bagsakan. Hindi po pwede yun. Na dito lang tayo sa church active. Diba? Hindi pwede na pinapakita lang natin yung ating buhay, Kristiyano, dito sa loob ng iglesia. Even in our community, even in your school, even in your house, most likely, pakita mo na ikaw ay tunay na Kristiyano. Nakikita yung ilaw sa'yo. Nakikita yung tunay na modelo sa'yo. Naalala ko, nung ako'y, ko-confess ko na sa inyo, nung ako'y bagong Kristiyano, ako ay pa-cool din cool kids. Fourth year ako when I became a Christian. And that time, yung tapos yung pakonti-konti, bago pala ako Christian, nag-yosi-yosi ako. Pa-cool ka lang. Pero nakita ko yung disciple ko, bigla akong tinago. At mula noon, sabi ko, parang may mali. Parang pinapakita ko lang sa labas na Kristiyano ko, pero sa loob, na Kristiyano ako, pero deep inside, I'm not following the Lord. Pero ako ay nagsisi na doon sa kasalanang yon, and sinabi ko sa sarili ko, I should be an example. I should be a light of the world. Makita ng mga kabarkada ko, makita ng mga klase ko, makita ng family ko, na ako ay tunay na mananampalataya. Hindi ko dapat itago by compromising to them. Hindi ko dapat itago yung aking pagka-Kristiyano sa magitan ng pagsama ko doon sa ginagawa nila. Because sometimes nape-pressure ka na sapagkat ginagawa ng marami, gagawin ko rin. Na itatago mo yung iyong identity as a light of the world because of them. Kailangan, it is clear to myself that I am following the Lord and I am a light of the world. Kaya hindi dapat na itinatago at dapat nakikita yung pagbabago sa atin. Nakikita that we are not compromising to the worldly standard. We have our own standard. And the standard na yan ay yung standard na binigay ng Diyos sa atin. We should turn on your light
and make disciple. Turn to the light and follow Him. Turn on your life and make disciple. Ba? Lumapit tayo sa Panginoong Kristo, the true light of the world, ang Panginoong Kristo na nasa atin, at sumunod tayo sa Kanya. At kung si Jesus Christ ay nasa puso na natin, patuloy siyang nakikita sa buhay natin. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this day. Salamat, Panginoon, sapagkat isa kami sa nakakita ng liwanag. Isa kami sa mga tao na tinurus mo. Isa kami, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na naliwanagan. Nakita namin that you are our light. In this darkest moment, Panginoon, salamat dahil may Jesucristo na siyang tumubos sa aming mga kasalanan at kaya kami ay nasa Kanyang kaharian. Panginoon, tulungan mo kami na maging ilaw din po kami ng sanlibutan. Ilaw na gagabay sa kanila upang sila, Panginoon, ay madala po namin sa iyo. Lord, we want many people following you. At napaka-vital, Panginoon, yung liwanag na nasa amin, na obvious, na dapat nakikita po sa amin. We are not just a Christian, but we are a follower of Christ, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.